Start na tayo. Ayan. So, Happy New Year ulit. New Year pa rin naman tayo ngayon. Sino yung nandito last Sunday? Taas ang kamay. Ayan. Sino naman yung wala nung Sunday? Sino yung wala ngayon? Taas ang kamay. Sige lang. Okay, ano po yung topic natin? Let's rewind. Rewind. Ano? Okay, anong take home? Yun lang, ano? Para dun sa mga, tapos na yung Manual for Bible Study. Tinuturo ko to sa, sa Bible Study Leaders Training, yung inductive. Kung ano yung tinuro ng Sunday, yun na yung dinidiscuss. Para dun sa mga tapos na sa Bible Study manual natin, inductive na kayo. Kaya maganda sa inductive, nahihimay-himay nyo yung mga topics every Sunday, and then double chew, na nangunguya nyo ng husto, na-absorb nyo kung ano yung mga nutrients doon sa tinuro. Kasi tayo ay kumakain ng spiritual food every Sunday dito, correct? And then, alam naman natin, tuwing may mga party, may mga tao na tinatawag ng mga, anong tawag doon? Cellophane people ba tawag doon? Cellophane, ayan. Hindi niyo alam yung mga cellophane? Yung may plastic, tas may bit-bit pa uwi. Cellophane. Oh, ay, luma na yung Sharon eh. Ang bago, cellophane. Pinlastic baga. Ayun, nilagay sa plastic, tinake home, kinain sa bahay. So yung yung inductive Bible study, ganun po. May take home tayo, and then pagdating dun sa Bible study nyo, dinidiscuss nyo ulit, nginunguya nyo ulit, kinakain nyo ulit yung tira nung inaral natin nung Sunday. Sino dito na sa inductive Bible study na yung Bible study nila? Taas ang kamay. Ayan, iilan pa lang. So the moment na matapos yung manual, inductive kayo. Inductive is, ano yung tinuro? Ano yung natutunan mo? Ano yung take home mo? Ano ngayon ang gagawin mo? This is very important kasi application. So hindi lang tayo nag-aaral dito to be informed. Ang goal natin is to be transformed. Everything that we do dito sa church is for the transformation ng bawat isa. Okay? Recently, sunod-sunod yung kasal ko kasi inaayos natin yung mga relationship. We want to transform the relationship ng mga nagsasama na hindi kasal so that pag tiningnan sila ng mga tao sa paligid nila, lalo yung mga nakakilala sa kanila, alam na sila ay nag-aayos. Amen ba? Kaya congratulations sa inyo ng mga kinasal ko. Kaya sila RJ, Sheila, si King at si Micah recently. Yan, magkakasunod. Kaya pahingang-pahinga po ang buhay ko sa mga panahon na to. Relax. walang ginagawa. So, yun po. Kaya yung pagbabago po ang goal natin at ito nga yung ating tema sa January. Okay? So, change. Ang pagbabago ay pagbabago para sa pagbuti. Okay? So, rewind tayo na onte. Rewind, Sige. Ano po yung mga take home nyo? Kunyari, inductive Bible study tayo. Ano yung take home nyo nung nakaraang preaching? Change is constant. It is a must. Kahit wala kang gawin, magbabago ka. Pag may ginawa ka, magbabago ka rin. Anong kaibahan ng dalawa? Pag may ginawa ka, magbabago ka for the better, for good, better, best. Pero pag wala kang ginawa, magbabago ka pa rin. For worse. So, dalawang klase ng pagbabago. Diba? Decision and Kala ko inductive na kayo. Ano yung pangalawa? Dinesisyonan mo, may ginawa kayo, isa, wala kang ginawa, nagde-deteriorate. So yun yung dalawang klase ng pagbabago. Kaya whether you like it or not, you will change. Ang pipiliin mo lang for good or for worse. For better or for worse. If you want to be better, do something. Mag-improve ka.
Kung wala kang gustong improvement, wala kang gagawin, you will still change. Okay? Sino lang ang hindi magbabago? Si Lord kasi siya ay perfect. Yung dalawang klase ng tao na ayaw din magbago, sino yung mga yon? Sila ay stubborn and ignorance. It is equivalent to stupidity. Okay? Kaya taas kami ng mga... Hindi, wag na. Baka bigla magtaas ang kamay eh. So, wala na ditong mga stupid. Amen? Wala na. Kung last Sunday meron, ngayon wala na. Dahil kailangan nyong ma-realize, kailangan nating magawa yung dapat gawin para matapos to. So, mag-pray tayo bago tayo magsimula sa karugtong ng ating pinag-aaralan. Panginoon, dalangin namin na muli, kausapin mo kami. Uma-attend kami every Sunday, hindi para lang may mapuntahan dahil wala kaming magawa sa umaga. Nandirito kami, Panginoon, some of us, may mga sacrifices na kahalo itong pagpunta rito, gigising ng maaga, kulang sa tulog, pupunta pa, dahil gusto naming makinig sa boses mo. Gusto naming makinig sa mensahe mo para sa amin dahil gusto naming magpaayos sa iyo. Gusto naming magbago pa. Dahil ang mga tao na hindi nagbabago ay mga stubborn lang at mga ignorante. Pero hindi kami yon, kaya Lord, tulungan mo kami that the will to change, the decision to change will be upon us. Kaya Lord, as we listen to your word, let your Holy Spirit speak to us and give us the power and the desire to change more para maging katulad mo kami. Lukuban mo kami ng presensya mo at balutan mo kami na yung banal na dugo sa lugar na ito at palibutan mo kami sa iyong libo-libong mga anghel. We thank you, Lord, for your anointing sa iyong mga salita. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, convinced na tayo na kailangan nating magbago for good. For good. Sino convinced? Sino naniniwala at umaamin na meron siyang sablay 2023? May mali. Okay? So good. Teka lang, mukhang iba hindi nagtaas ng kamay eh. Hindi ko makita. Sinong umaamin na merong sablay? Taas ang kamay? Teka, huwag nyo na ibababa. Tingnan yung katabi nyo. Pag hindi yan nagtaas ng kamay, perfect yan. Sambahin nyo yan. Si Lord yan. So lahat naman nakataas ang kamay. Good. Okay, so isisingit ko lang before we go to another topic. Karugtong kasi ito, hindi ako natapos, hindi na ihabol. May sukli pa kayo sa inyong binayaran last Sunday. Ito yung sukli. Change starts in the mind. Ang pagbabago dito po nagsisimula sa utak. Lagi ko ngang sinasabi, noon-noon pa, between your two ears. If you want to change, it begins between your two ears. Sabi nila, ano yun, ilong? Hindi. Utak po, utak. Utak. Dito ang pagbabago sa utak nagmumula. Lahat ng tao mahirap, adik, loko-loko, lasenggo, sugarol, lahat na ng masamang klaseng tao, mababago mo yan pag nabago mo utak niyan. Pero kahit sinong tao, mabuti, nakapag-aral o anuman, pero utak di nagbabago, walang pagbabago yan. Lahat ng tao may pag-asa pag nabago ang utak niya. Sabi mo sa katabi mo, lahat may pag-asa. Kasama ka pag nabago utak mo. Marami tayong habit, mindset, worldview, at kung ano-ano pa na dito nagsimula na ayaw nating baguhin. Kaya nga, ang sabi ng isang quotation, ang pagbabago sa simula ay mahirap talaga dahil mahirap baguhin ang utak. Pero pwedeng baguhin kung didesisyonan mo. Sabi mo sa katabi mo, pwede mong baguhin yung utak mo, ituro mo, kung didesisyonan mo. So, scientifically, mga motivational speaker, yun ang tinuturo, utak, 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 utak. What the mind can conceive, the body will achieve. Sabi ni Napoleon Hill at saka yung isa pang mentor niya sa libro na Think and Be Rich.
na paulit-ulit kong binasa yan noon. And it helps a lot. No? Ngayon, ang sabi ng Bible naman ganito. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed. The word transform sa Greek yan ay metamorphosis. Alam niyo naman yung word na yon kung saan ginagamit, di ba? Saan ginagamit yon? Papalit ng channel? Ano? Butterfly. From caterpillar, nagiging butterfly. Gumaganda yung gumagapang na uod na ang pangit tingnan, nakakatakot sa mga bata. Biglang naging paru-paro, ang ganda, hindi na gumagapang, lumilipad na. Parang tayo lang, ang buhay mong gumagapang, pwede naman palang lumipad. Ang buhay mong pangit, pwede naman palang gumanda. But you need what? Change. Metamorphosis. Kailangan mong magkaroon ng transformation. So paano daw? By the renewing of the mind. If you want to change, utak muna ang baguhin mo. Ang good news, lahat tayo meron babaguhin. Kasi lahat tayo merong ang nakakalungkot, yung hindi nagbabago kasi walang babaguhin. Lahat ba meron? Okay, lahat meron. So lahat may mababago. So, the Bible clearly says, kung ano ang iniisip mo, what a man thinks, so is he. Kung anong laman ng utak mo, yun ka. Pag yung utak mo mali, mali ang buhay mo. Kaya sabi din ng Bible, whatever is true, whatever is pure, whatever is right, if there's any virtue, if there's any praise, think of those things. Kung yung utak mo matino, ang buhay mo matino. Pag ang utak mo bulok, ang buhay mo bulok. Pag ang utak mo mali, ang buhay mo mali. Pag ang utak mo tama, ang buhay mo tama. Pag ang utak mo utak mahirap, ang buhay mo mahirap. Tinuro ko na yung poor mentality at saka rich mentality dito. Ang pagyaman wala sa bulsa at sa wallet. Wala sa dami ng laman ng pera mo sa bangko. Ang pagyaman ay kung ano laman ng utak mo. Pag ang laman ng utak mo, utak mayaman ka, galaw mayaman ka, yayaman ka. Pero kahit mayaman ka, bulagsak ka, utak mahirap kasi yung bulagsak. Hello? Utak mahirap kasi yung hindi marunong mag-save at mag-invest. Utak mahirap kasi yung suki ka ng Shopee at Lazada almost every day or every other day. Utak mahirap yan. Ang utak mayaman, pag wala ka, tiis, tipid. Yung trabaho ng mga inchik. Kaya nagagalit tayo, ba't mayayaman ng mga inchik? May utak mayaman sila kahit mahirap sila dati. At kami, ginaya namin yun. Kalaki-laki ng bahay namin sa Kaigta, iniwan namin. And then, lumipat kami dyan sa Halang. Lumipat kami ng maliit na bahay dito sa tapat ng Mayamot Elementary School na kasya lang isang kama at merong maliit na kwarto, tambakan ng mga paninda namin. Kaya nga yung malalaki naming sopa na binigay sa amin, binigay namin sa church kasi wala kaming malagyan. Ang utak mayaman, handang maghirap para maabot ang kanyang pangarap. Ang utak mahirap, ayaw maghirap, kaya walang nararating na pangarap. Ang utak mayaman, handang maghirap para may maabot, marating na pangarap. Yung mga ayaw mahirapan, yan. Utak mahirap yan. Mahirap na nga ako, mahirapan pa. Ang utak mayaman, okay lang maghirap, aangat pa rin ulit. Kaya dito nagbabago, ang pag-unlad at pagbabago, dito nagsisimula sa utak mo. Sabi mo sa katabi mo, sa utak mo. At lahat tayo meron, kaya lahat tayo pwedeng umunlad. Lahat tayo pwedeng magbago dahil meron tayong babaguhin nandito sa loob nito. So, if you want to be transformed, renew your mind. Now, the Bible also teach yung salitang pagsisisi o sa English ay repentance. Sa iba, umiyak ka lang, nagsisi ka na. Hindi po. Kahit ubusin mo yung tubig sa katawan mo, kaiiyak, hanggang matuyo ka na kagaya ng pasas at wala ka ng katas, hindi ka pa rin nagsisi pag di ka nagbago. Ang tunay na pagsisisi, nagbabago.
Nagsisimula ang pagbabago sa utak. Realization. Saan mo na-realize ang isang bagay? Saan ang realization nagsisimula? Sa emosyon? Sa feelings ba? Sa ingro mo galing o sa bangs? Galing sa utak ang realization, naisip mo. Yung kwento ng prodigal son, lumayo, kinuha yung ari-arian niya, umalis sa tatay niya, nagpakalayo-layo at winaldas yung pera na kanyang minana. At nung siya'y naghirap na, nagkaroon siya ng realization. Naisip niya, sabi niya, sa tahanan ng aking ama, yung mga katulong namin ang bubondat. Lumalamon, umaga, tanghali, gabi, busog samantalang ako dito, naghihirap at nanginginain ng pagkain ng baboy na pinapakain niya din. Nagkaroon siya ng realization at sa utak yon. And then habang na-realize niya, sinabi niya, ganito gagawin ko. Babalik ako sa tatay ko. Nagkaroon ng pagbabago yung kanyang isip. Ito yung meaning ng repentance sa Bible, metaneo sa Greek. Ibig sabihin, a change of mind. Nagbago muna yung utak mo dahil na-realize mo. And then from head down to the heart, to your emotion, nagkakaroon ka ng change of heart. Kasi kahit meron kang mind, may decision ka sa utak mo, pag walang fire, yung fire kasi galing yan sa emotion natin. Ang emotion ang magbibigay na aksyon sa ating mga desisyon. Dahil ang desisyon galing sa utak, pero ang apoy to do that galing sa iyong emosyon. Okay? And then, from the change of mind to heart, you will act. A change of action. Magbabago yung galawan mo, yung tulog mo, yung kilos mo, yung pananaw mo sa araw-araw, yung galawan mo nagbabago. Yung galawan ng utak mahirap, nagiging galawan ng utak mayaman. Ano ang utak mahirap? Matulog ka hanggang gusto mo. Sleep all you can. Drink all you can. Eat all you can. Play all you can. Watch all you can. Netflix all you can. Utak mahirap. Ang utak mayaman, limited time, disciplined time. Ito lang. Kasi may pangarap ka. Pag inubos mo oras mo sa walang kwenta, yung pangarap mo hindi mo matutupad. Ang utak mahirap, nagwawaldas, nagsasayang ng pera, oras, panahon, at buhay. Hello? So dito yan. Change of heart, change of action, then yung direction mo na pabagsak, yung direction mo na patalo, yung direction mo na walang kwenta, nagkakaroon ng magandang patutunguhan. Ito ang tunay na pagsisisi, hindi lang yung umiyak at nalungkot. Ang tunay na pagsisisi, may pagbabago ng utak, may pagbabago ng puso, may pagbabago ng buhay at direksyon sa buhay. Tanong mo yung katabi mo, totoo ka bang nagsisi? Tanungin mo, ayaw niyang makinig eh. Totoo ka bang nagsisi? Now, before we continue sa next topic natin, let's go back and rewind sa ginawa natin last Sunday. Write down all the mistakes that you have done sa nagdaang 2023. Oh, baka hindi nyo pa nagawa ng 2022. Idamay nyo na. Eh baka naman 2019 pa. Sige, sulat mo. Ano yung mga mali sa buhay mo, mali sa relasyon mo, mali sa desisyon mo, maling ginawa mo sa buhay, pwede ba isulat mo saglit? Bibigyan kita ng 2 to 3 minutes para isulat ito. Write down all the mistakes that you have done, all the sins that you have committed last year or previously, at yung mga failures mo last year, mga goals that you did not achieve. Pwede ba yung sulat mo? Dahil pag wala kang natutunan sa pagkakamali mo nung nakaraan, uulitin mo lang ngayon yan sa 2024. At pag yan hindi mo pinagsisihan, hindi mo inamin na mali, hindi mo na-realize, wala kang babaguhin. Walang magbabagong utak, puso at walang buhay na magbabago. Ang destiny mo, ganun pa rin, patalo. Hindi ka pwede sumali sa mga team payaman at team panalo. Team patalo ka lang. Kaya pwede ba, saglit, 1 to 3 minutes, sulat mo sa cellphone mo. Kung wala kang cellphone, yumuko ka, pumikit ka. Isipin mo, ano ba yung sablay? Ano ba yung mistakes? Ano ba yung mga kasalanan na gawa ko last year o last year pa?
Kasi if you will not delete itong mga ginawa mong to, ngayon, uulit to. Uulit lang to, kailangan tong i-delete. Kailangan tayong magkaroon ng mindset reset. At pag ni-reset natin, binubura natin yung mga virus. These are virus. So isulat nyo, mistakes, sins, and failures. Sige, 1, 2, 3 minutes. Then after nyo sulat yan, ilatag nyo kay Lord. Huwag kayong titingin sa katabi, please. Baka nangongopya ka. Ano ba yung kasalanan mo nakaraan? Di ba tayong dalawa gumawa nun? Yan. Huwag ganun. Kanya-kanyahan ha. Walang gayahan. So walang titingin sa katabi. Kung may cellphone ka, sulat mo. Kung wala kang cellphone, yung mukukat pumikit. Sa utak mo sulat. And then sabi mo, Lord, sorry dito. Humingi ako ng tawad. Nare-realize ko, mali itong ginawa ko. Nagkasala ako. Yung goal, nagpabaya ako, hindi ko naabot. Patawarin mo ko. Yung true repentance, then, Lord, I will change. I promise to change my mind, my heart, my action, and my direction. Pag-pray mo yan, saglit. Kahit yung mga nagsulat sa cellphone, kung tapos na kayo, just bow your head and pray. Hingin nyo ng tawad kay Lord. Yung realization na yan that will lead to change of mind, change of heart, change of action, and change of direction. Saliksikin mo puso namin, Panginoon. Saliksikin mo utak, puso, buhay. Kung ano man yung mga mali na nagawa namin nakalipas sa taon o nagdaang taon pa. Ano man yung mga kasalanang nagawa namin sa iyo at sa kapwa namin. At yung mga goals na hindi namin naabot sa aming kapabayaan, katamaran, procrastination, patawarin mo ang bawat isa. Linisin mo kami dito at alisin mo itong mga bagay na to sa buhay namin. As we build a new structure this 2024, we cannot build on the old ones. Yung rotten, yung bulok, sirang foundation, hindi kami pwedeng umasa na doon uli magtatayo. Dahil pag inulit namin ito, we are repeating the same mistakes. And doing the same thing, expecting different result is insanity. Gusto naming maging matinong tao, hindi insane. Kaya Lord, we uproot all this and we build a new ones, yung tama, Panginoon. Let there be a change of mind and heart, purpose, direction, and destination sa buhay ng bawat isa. Let there be humility and willingness to accept what is wrong and to make it right. Holy Spirit, Lord, ito po yung purpose kung bakit kami umaattend para mabago pa, para umayos pa, at para gumanda buhay namin at maging masaya ang buhay namin dito sa mundo kahit marami kaming problema at challenges na hinaharap. Because you are the God of good things, because you are good. Kaya you want us to experience that goodness, the joyfulness that we can experience even in the midst of troubles, pain, sorrows. You want us to be happy and victorious. Kaya Lord, tulungan mong bawat isa to start again, to rise up again and walk and run the race that is set before us. Thank you for your forgiveness. Thank you for a new day and a new life, a new year to start again. In Jesus' name, amen.
Amen. So, if you are bitin sa dami nung nakalista nyo dyan, pag-uwi nyo mamaya, ituloy nyo, ilista nyo pa yung hindi nyo pa nahingi ng tawad na kailangan nyong ayusin, kailangan nating baguhin. Kung nagpunta kayo ng prayer mountain kahapon, sana naayos nyo. Pero kung hindi, pag-uwi mamaya, you schedule it so you can start right this year. Okay? So another topic is in the book of Hebrews 12:1. Hebrews 12, verse 1 and 2. Amplified Version Bible. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, yung tinutukoy ditong witnesses ay yung mga pangalan ng mga taong nakasulat sa Hebrews chapter 11 from verse 1 at sa mga susunod na verses. Sila yung mga nagtagumpay sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ito yung tinatawag na Hall of Fame ng Bible. Nandun sila David, sila Samson na isali pa. So, nandun nakasulat yan. Kaya nga nagtatanong iba, si Samson ba nakapasok sa langit dahil nag-suicide daw? No, hindi siya nag-suicide. If you know the story, hindi naman siya siguro may lalagay sa Hebrews 11 kung hindi siya pasok sa langit. Kasi Hall of Fame yun eh. Yung mga nagtagumpay sa kanilang pananampalataya, bagamat sumablay yung iba. Si Abraham sumablay din. Si Moses sumablay din. Si David sumablay din. Walang perpektong ginamit ang Diyos, lahat merong sablay. Ang kagandahan lang, hindi sila nanatiling sablay hanggang kamatayan. Nagbago sila. Kaya sabi mo sa katabi mo, good news. Kahit sablay ka, pwede kang magbago. So, sila yung tinatawag na witnesses, yung mga nauna, who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, na ang Diyos ay tunay ngang mabuti. And then, sabi dito ng author ng Hebrews, stripping off every unnecessary weight and sin, which so easily and cleverly entangles us. Tanggalin mo, hubarin mo, balatan mo yung sarili mo ng mga unnecessary na mga timbang. Ay, hindi, timbang. Pabigat. Okay, pabigat. At yung mga kasalanan na andali-daling bumihag sa atin at tumali sa atin, kaya hindi tayo makarating sa ating gustong puntahan sa buhay na to. Let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Tumakbo tayo ng may tiyaga, pagtitiis. Dahil meron tayong takbuhin na ibinigay ang Diyos. May goal siya para sa atin. Kaya kung ang Diyos may goal sa atin, dapat tayo may goal din para sa sarili natin. Hindi pwedeng wala. At ang goal na yon, yung goal ni Lord dapat na binigay sa atin. Verse 2, looking away from all that will distract us, ilayo mo yung mata mo, yung utak mo at isip mo, buhay mo sa mga bagay na maglalayo sa iyo para maabot ang pangarap mo. And focusing our eyes on Jesus. Focus lang kay Lord, who is the author and the perfecter of faith. Siya yung nagsimula at tatapos ng ating sinimulang paniniwala at pagsunod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan hanggang dulo. The first incentive for our belief. And the one who brings our faith to maturity, siya din na magpapalago sa atin kung susunod lang tayo every step of the way. Who, for the joy of accomplishing the goal set before Him, kung paano siyang may goal din na mamatay sa krus para tayo tubusin sa kasalanan, ginawa niya yon ng may saya at He endured the cross. Kahit papatayin siya, pahihirapan, tiniis niya at tinanggap niya, maabot lang yung goal. Disregarding the shame na pahiya dahil yung kamatayan sa krus ay para lang yan sa mga worst criminal. That is death penalty. And sat down at the right hand of the throne of God, revealing His deity. Dahil sa kanyang ginawang katubusan, siya ay nagtagumpay at naluklok sa trono at pinakita yung kanyang pagiging Diyos, His deity, His authority, kapangyarihan, and completion of His work. Kaya, nung sinabi niyang, it is finished, sa cross, yung word na yun sa Greek ay tetelestai, ibig sabihin, mission accomplished. Tapos na yung kanyang goal, naabot niya, pwede na siyang bumalik sa langit.
yung salvation. Tapos, nakapag-build siya ng 12 disciples. Nagudas yung isa pero napalitan. Tapos yung dalawang mission niya. To save the world, gawin yung salvation, at to form a group of people na mag-share ng salvation. Yung dalawang purpose tapos. And then bumalik siya sa langit, tapos ang goal. Based on these verses, an example of Jesus, ito rin yung dapat nating gawin ngayong 2024. Number 1, para matapos natin to. Ano yung number 1? Si Jesus may goal, tayo din dapat may goal. At hindi lang isa yung goal natin, marami tayong goal sa buhay. So Hebrews 12:1, the race that is set before us, itong takbuhin, ito yung bawat karera may goal. Nanonood ba kayo ng sprint o kaya nanonood kayo ng marathon? Maraming tumatakbo dyan. Di ba? Pero iba-iba ba direction ng takbo nila o isa lang? Ano kaya kung wala tayong batas na dito kayo papunta, tumakbo kayo hanggang gusto nyo? Ano kayo tsura habang ikaw nanonood? Tapos alam mo yung rules. Magulo sila, maguguluhan ka kaya o mabubisit ka. Di ba maguguluhan ka? Bakit ito isa tumatakbo sa kanan, ito sa kaliwa, ito isa bumalik? Ano ba yan? Maraming tao, ganun. Walang direksyon ang takbo sa buhay. Yung ibang hindi tumatakbo eh. Nakaupo lang. Yung iba kung ako, tumutulog pa kaliwa, maya-maya pa kanan. Umiikot na, parang relo. Parang kamay ng relo, umiikot sa higaan. May mga tao na walang direksyon ang buhay. Pero wala dito yun. Ano yung natabi mo? Di ba wala dito yun? Wala na, umalis na, lumabas pa. The race that is set before us, Hebrews 12:2, accomplishing the goal set before Him. Kung si Jesus may goal, tayo din dapat may goal ngayong 2024. Ito yung ating target. Ito yung ating destination. Isulat nyo yung goal nyo for this year. Ako, every year, sa cellphone ko, dati nung hindi pa usong cellphone, notebook, every year, lalagay ko yung goal ko. Natapos yung year na yon, next year, yung hindi ko natapos na goal, na kailangan ko pang ituloy, isusulat ko. Ngayon, nasa cellphone ko yan. Isinusulat ko, yung hindi natapos, to be continued next year. Ngayon, magdadagdag ako ng mga panibago. Dahil kung wala kang goal, anong gagawin mo ngayon 2024? Kaya sira-sira, what will be, will be. Ano ibig sabihin nun? Bahala si Batman. Bahala si Lord. Kung ano mangyari, will ni Allah. Sabi ng mga Muslim ganun, kung ano mangyari, will ni Allah. So wala kang will? May will tayo. Ang gusto ni Lord sa atin, mabuti. Kung hindi mabuti nangyayari sa'yo, hindi ka gagawa ni Lord yan. So, ang sabi dito, you should have goals for this. Example lang to, hindi to comprehensive. Number 1, goals na dapat meron ka. Number 1 na goal is spiritual. Spiritual goals. Bakit plural? Kasi hindi lang naman isa. At least, example ganito. Ngayong taon, magde-devotion ako. Pag sinabing devotion, kasama yung pag-worship mo kay Lord. Kung kumanta ka man, mag-gitara ka or what, manood ka sa YouTube, mag-worship ka, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka. So, kunyari lang ha, ngayong taon, ang goal ko ay mag-devotion ng 1 hour. So, yung pagbabasa, pag-worship, at pag-pray, i-divide ko yung 1 hour sa tatlong ito. Tigi ilang minuto, bawat isa? 20. Kung alin sa iyo dyan ang gusto mong mas mahaba? Worship ba? Bible reading ba? O prayer ba? Ako kasi mas mahaba ang Bible reading ko at saka prayer ko. Pero minsan nagkakapalit. So it's good na rin siguro kung i-divide natin yung 60 minutes to 3. Pwede na rin. 20-minute worship, 20-minute Bible reading, 20-minute prayer. Kasi I doubt kung meron dito nagpipray ng 1 oras. O nagde-devotion na 1 oras. Kami kulang ang 1 oras. I need 2 hours sa dami kong gagawin at ipagpipray. So 2 hours ako. Ngayon ko ikaw, fast track. Ako may trabaho pa, papasok sa school. Kailangan ko mag-pray ng mabilis. Diba? Pray ka ng 3 to 5 minutes. Yung prayer na 3 to 5 minutes, walang ma-accomplish na malaki yan.
Kaya ngayong taon na to, mag-set ka ng goal sa spiritual life mo. Medyo taas-taasan mo naman yung quota mo. Sabi mo sa katabi mo, 1 hour. Sabi ni Jesus sa mga disciple niya, nung tutulog-tulog sila sa garden of Gethsemane habang si Jesus ay uhulihin na ng mga pare at ng mga sundalo nila. Natutulog sila. Ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba kayang mag-pray kahit man lang 1 oras? Kahit 1 oras lang. Sa Bible may binanggit na amount of prayer o time. At ang sinabi ni Jesus, kahit 1 oras lang, hindi nyo ba kaya? Tanungin mo yung katabi mo, hindi mo ba kaya kahit 1 oras lang? Worship, prayer, Bible reading, 20 minutes, hindi mo ba kaya? Pero pag nanood ka ng Netflix, 3 araw na, hindi ka pa tapos. Ha? Pag ibang bagay ang haba-haba ng ginagawa mo, pag nakipagtsikahan ka sa tao, umalis na ako, pagbalik, nag-uusap pa rin kayo. Yung ganon. Tapos, si Lord, nagmamadali ako eh. Next time na lang, Lord. Alam niyo kung anong yung gusto mong enjoy, ina-enjoy na kausap, yung mahal mo. Kung si Lord mahal mo, ina-enjoy mo kausap siya. So make it your habit, make it your goal. Pangalawa, dapat sa ministry, may goal ka din. Kung wala ka pang Bible studying inaatinan, umattend ka na. Kung may Bible study kang inaatinan, magbukas ka na ng sarili mo. Yung sa katabi mo, magbukas ka na. Kaya ka tinuruan para ka magturo. Hindi ka tuturuan hanggang kamatayan. Ano ka, tindahan, turo-turo? Hindi. Pinapasa yan. Kung wala ka pang involvement dito sa ministry in the church, magplano ka na ngayong taon na sumali na. Hello? Hindi pwedeng ganun pa rin. Kagaya last year, upo-upo, tulog konti. Uy, pumalakpak ka makatulog. Palakpak ka naman. Eh, hindi na pwede yun. Kailangan meron namang mangyayari. Hello? So yan, this is our goal, financial goals. Ito income mo, kinakapos, di nakakabayad regularly sa mga utang at sa mga obligation. And di, magkaroon ka na extra income. Eh nakakapagod, eh ganun talaga. Walang yumaman na tamad at walang yumaman na hindi napagod. Kaya sabi ng mga tamad, di baling tamad, di naman pagod. Akala nyo nag-enjoy kami sa buhay physically? Nag-enjoy kami sa ibang area, pero pagod kami. From the ministry and business side, pagod kami. But when we rest, pag nagtrabaho kami, bonggang trabaho yan. Todo yan. Pag nag-enjoy naman kami, bongga din. So, saan ka? So, set a goal. Ayan, ano bang goal mo? 6 digits income? Ay, tama na yung 3. 4 digits. 4 digits. 1,000. So, set a goal. Ikaw hindi ko kayo inuutusan ganito. Sample lang to. Sa financial goal, makabayad ka sa lahat ng utang mo, kumita ka ng extra, pagod nga lang. Pero hindi baling pagod, may pera naman. Kaysa naman hindi pagod, tamad, hindi pagod, wala namang pera. Hello? Sino dito gustong yumaman? Okay. Sino gustong mapagod? We. Talaga lang Talaga lang. Nakakapagod yumaman. Nakala nyo. Kaya kung mag-iisip kayong yumaman, humanda kayong mapagod at mapuyat. Ayan. Family goals. Kung wala pa kayong family devotion, mag-start na kayo. Kung kayong mga anak, lalaging tumatakas pag family devotion, lalo yung mga teenager, kasi yung mga bata, tuwan-tuwa, uy, family devotion. Tuwan-tuwa yung maliliit, pero yung mga ganito, medyo boring. So, kayo, mag-start na kayo mag-decide. Bonding, family bonding, kung wala pa. Family trip, dyan sa Buso-Buso. Kahit saan lang, dyan lang. Kami, nung wala pang mga trabaho yan, tsaka ganito pa lang sila kaliliit, lahat ng trip namin kasama sila. Ngayon hindi na. May pera na sila Dapat sila na nagbabiyahe sa amin. Pero at least once a year, sinasama namin sila. Last year, punta kami ng Hokkaido, Sapporo, Japan. Last year, January, February. And then, si Beto, dinala namin sa Anbayacob. Exclusive resort.
Sa Morong Bataan. O, di ba? So, once a year. Once a year lang yan. Pwede yun. Pwede yun. Relationship and emotional goals. Ngayong taon na to, hindi na ako magpapakontrol sa aking emosyon na pag ako'y masaya, masaya ako. Pag ako'y malungkot ako. Ang nagpapatakbo ng buhay mo, emotionally driven life, is a destructive life. Kaya maraming nadidepress dahil emotionally driven. Kaya ang utak ay nasa taas kasi siya ang head. Kaya ang emotion nandito kasi dapat sumunod ang emotion sa utak. Hello? Sabi mo sa katabi mo, utak. Hindi emotion. Pag emotion na pinasunod mo, ang emotion, maya-maya nagbabago. Masaya ako ngayon. Malungkot ako. Bipolar. Bear. Di ba? Masaya ka ngayon. Malungkot ka mamaya. Bakit? Emotion ang umiiral eh. Pero pag utak ang umiral, masaya, malungkot, tuloy ang buhay. Laban lang. Ito kasi ang nagde-decide. Utak. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations, meron tayo parehas. Gamitin. Physical goals, di ko na nilagay kung anong physical. Kasi kung payat ka, gusto mong tumaba. Di ba? Okay, magpalit ng bewang. So, gawin natin to. Kasali ako rito. Di nakasya yung mga pantalong ko. So, physical goals. Ngayon, when you set goal, be smart. Ito yung tinuturo lagi. Smart goals, specific. Pag tinanong ka, anong plano mo? Gusto kong maging matagumpay sa buhay. What do you mean matagumpay? Masyadong general yan. Lagyan mo ng set real numbers with real deadlines. Kunyari, anong goal mo sa Bible study mo? Gusto ko lumago kami. Anong lalago? Buhok? O bilang? Bilang namin. Madagdagan yung Bible study namin. O mga anak yung Bible study namin. Lagyan mo ng numbers. Ilan? Isang Bible study man lang, mga anak yung Bible study mo, o yung grupo mo madagdagan ng miyembro, lagyan mo ng numbers. Kaya naglalagay tayo dito. Ang goal natin last year sa Bible study, 100. Hindi natin naabot, 85 lang tayo. Ngayon, ang goal natin, 200. May number. Para measurable. Na-measure mo yung goal mo kung nakakalapit ka na ba sa pupuntahan mo o hindi pa. So, it should be trackable, measurable. Letter A, attainable. Work towards a goal that is challenging but possible. Gusto kong iligtas ang buong mundo. Si Jesus ka ba? Si Jesus ka ba? Yung mga, anong wish mo? World peace. Wala kang ang peace, world peace pa. Pwede ba? Yung mga ganong mga sagot, ibig sabihin, waay gyud. Wala. Pag ganyan ang sagot ng taong yan, anong pangarap mo? Anong goal mo ngayon? World peace. Ha? Isda. Gusto kong galito yumaman. Teka, magkano? Magkano ang amount? Yung word na pagyaman, may amount yun. Kung financial na pagyaman. Gusto kong umunlad spiritual. Anong ibig sabihin? Be specific, measurable, attainable, ito kaya mong abutin. Okay? Hindi yung gusto kong abutin ng buwan. Wala kang ang bisikleta buwan pa. Rocket ship yun. Hello? Assignment nyo to, Bible study leaders, singilin nyo yung mga miyembro nyo sa goals na to. This week. I-discuss nyo to ha. Smart goals. Realistic. Be honest with yourself. You know what you and your team are capable of. Ano yung kaya mo? Sa mga taong nagpo-procrastinate, sa mga taong tinatamad, lalo na malamig ang panahon, gulong ng gulong sa higaan nila, sa mga taong nadidepress, you cannot give them, gawin mo tong goal na to. Ang goal lang nila, bumangon ka, magligo ka, yun. Okay na yun. Mag-toothbrush ka, kumain ka, matulog ka ng tama. Yan yung goal na maliliit. Baby step, pero malaking goal na sa kanila yon. Hindi yung, magtrabaho ka, kumita ka ng 6 digits. 7? Lalo na. Kaya yung
financial na goal mo, sasabihin, gusto ko kumita ng 7 digits. Teka lang, wala kang trabaho ngayon eh. Wala kang negosyo, magsi-7 digits ka kagad. Gawin mo muna to. Measurable, attainable, realistic, time-bound. Hindi time-bomb. Time-bound. Kailan? Kailan deadline mo? Gusto ko mag-aral. Kailan? Ayun, may mga nag-aaral, nakagraduate ng law, 65. Nakagraduate ng kolehiyo, 50. Ay, gagawin mo sa diploma mo, i-display. May pakinabang pa. Wala. Eh, at least nakagraduate. So what's the use of nakagraduate ka? Tuwan-tuwa ang mundo pag nakagraduate yung mga 50, 60. Eh, siguro, mas tuwan-tuwa sila pag 90, nakagraduate na elementary, di ba? Bakit nung bata ka, hindi ka nag-aral? Siguro, yung iba, walang pera, hirap ng buhay. Pero yung may kakayanan naman, bakit kailangan 60 ka pa tsaka mag-aaral? Hello? Bakit? Pwede bang paliwanag sa barangay kung bakit? Bakit? Pwede naman ngayon. So, bigyan mo ng deadline yung buhay mo. Okay? Dahil kung wala kang deadline, you're dead. So, SMART goals, assignment nyo to. Okay? Bigla kang tumahimik. Are you smart? Sino smart dito? SMART goals. Gawin niyo to ha. Now, I want to say, ano kaibahan ng vision, dream, and goals? Saglit lang to. Iba ang vision sa dream at saka goals. Ang vision, it is concrete, mental, picture. Pag sinabing vision, ito yung ultimate na ending ng buhay ko. Kunyari, itong church na to. Ang vision nito, this year, makikita nyo na yan sa gilid. Ipiprint natin. To establish a mission-minded megachurch, 3M Church. Okay? Mission, nagpapadala tayo ng mga missionary sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng ibang bansa. To establish a mission-minded megachurch that will reach out to all kinds of people, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Here, sa Pilipinas at sa abroad. Kaya nga, ginugol na natin yung Bible study sa Japan. Dahil marami tayong target na bansa. So, this is our vision. Tumagal na yung vision, pero hindi yung nagbabago. The strategy changed, the dream changed, minsan the goals changed, but the vision never changed. It is fixed, mental picture. Ito yung pinaka-ultimate na destination ng church na to. Dapat meron din tayo niyan. So ito yung big picture. At itong vision, pinapangarap mo to ng gising. Habang gising ka, pinapangarap mo to. Pag ako nagpe-pray, ni-imagine ko yung church, nakuha natin yung kabila, nakuha na natin yung 4 na sinihan, and then nakuha na natin yung lupa natin, yung building natin. Ini-imagine ko yon ng gising. Ano naman ang dream? Ang dream, kadalasan, galing sa emotion. Pag ikaw nangangarap ng mga bagay, gusto ko pumunta sa Hokkaido, gusto ko pumunta sa Maldives. Yung nanonood ka pa lang ng mga YouTube channel ng mga nagbiyahe o kaya picture, na-excite kayo, emotion mo na stir up, ang saya-saya. Tapos, habang ginagawa mo yon, nakahiga ka, ang sarap, tulog ka na ulit. Tapos pagising mo, mangarap ka na naman ulit, tulog ka ulit. Ang dream ay ginagawa habang natutulog. Kung ang vision ay ginagawa habang gising, kadalasan sa panaginip tulog. At sa vision, ginagawa mo yung mga bagay na yan para mangyari. Sa dream, niraramdam mo lang yung excitement at saya nang wala kang ginagawa. Anong panaginip mo? Ang sarap ng panaginip mo. Nakapunta ako sa ganito. Kumain kami. Tapos, si Snow White na pangasawa ko. Sino ka ba? Si Dwarf? Panaginip, dream, tas tulog, gising, tulog. Walang nangyayari sa mga dreamer. Ang merong nararating mga visionaries. And then, ano naman ang goal? Ang goal naman ay desired result ng vision mo. Walang problema sa dream kung magkasama siya sa vision at goal. Pero kung dream ka lang ng dream, wala kang vision sa buhay mo, yung vision, malayuan. Ang goal, malapitan. Okay? 1 taon, ano yung gusto mong mangyari? That's your goal. Pero after 5 years, 10 years, ano yung gusto mong mangyari? That's vision. 10 years, 30 years, that's vision. Itong church na to, pang matagalan yung vision. Pero may goal tayo every year. So, desired result with planning, syempre,
Small step toward your vision. Dream itself will not lead you to anywhere. Pero pag pinagsama mo yung vision, utak, dream, emotion, may fire para ibigyan ng apoy yung plano mo, and you will set goals, this three is needed. Pero isa lang, dream lang, walang kwenta. Kailangan magkasama yung tatlo. Sino dito may vision? Dreams. Ang vision, kadalasan, walang feelings. Kasi, mental picture sa utak mo, dito ako pupunta, dito ako pupunta. Pero pag yung dream, kunyari kami, may pupuntahang lugar. Buti ngayon may mga YouTube, dati wala eh. Pinapanood na namin. Nilalagay namin sa mental picture, ito pala yung airport ng Maldives, o ito pala airport ng Israel, o ito pala airport ng Incheon, o ito pala yung sasakyan, ito pala yung itsura ng Sapporo. Nilalagay namin yung mental picture. Tapos, sa emotion, nakikita namin yan, nararamdaman, uy, sarap, panghang. Malamig. 4 degrees below. So ito ngayon, pag pinagsama mo, you are ready for your goal. Pag panay emotion, ito lang, makinig kayo dito. Feed your mind. Mas ipid mo yung vision mo kaysa yung dream. Kasi dream is emotion. Pag panay emotion ka, panay dream, wala kang mararating dahil ang emotion, maya-maya nagbabago yan. Okay? Masaya ka ngayon, gusto mong marating to. Malungkot ka ngayon, ayaw mo nang mabuhay. So paano yun? Paano mo pagsasamahin yung gusto mong marating, pero maya-maya ayaw mo nang mabuhay? Di pagsamahin natin, gusto kong marating heaven. Hindi ka heaven pupunta pag nagpakamatay ka. Hell. May narating ka rin. Pababa. So, you cannot do that. Hindi mo mararating yung goal mo pag panay-emotion ka. Dream or emotion change. Vision remains the same. Ang vision, ito talaga eh. Pupunta talaga ako dito eh. Feel ko o hindi ko feel, kailangan kong marating tong pangarap na to. Emotion is like a fire that needs to be contained and controlled. Yung emosyon, lalo sa mga kabataan, dahil yung amygdala nyo ay masyadong develop, samantalang yung front lobe nyo, yung brain, ay hindi pa. Ito yung logical, ito yung emotional brain nyo, develop yung emotional. Kaya karamihan ng kabataan, emotional, emo. Ang problema, yung iba, hindi na tumanda, bata pa rin hanggang ngayon, emo pa rin. Sabi mo sa katabi mo, tumanda ka naman, wag sa edad, sa emotional. You grow. So, ang emosyon mo, kailangan mong kontrolin. Pag emosyon mo ang nagpapatakbo sa'yo, wala kang mararating sa buhay. Masaya ka ngayon, maya-maya malungkot ka na naman. Kaya nagmumukha kang bipolar kasi emotional ka. Hello? Sagot? Yes. So, control that emotion. Contain that emotion. Uy, umibig na naman ako. Araw-araw umibig ka eh, iba-iba eh. Kaya araw-araw, nasasaktan ka. Control your emotion. Use your brain. Logical. And then, pag lagi kang emotional, this leads to mental health problems and depression. Yung mga taong panay-emosyon na pinaiiral, wala. Pinaglalaroan ng demonyo. Gustong-gusto ng demonyo to eh. Lumulungkot buhay mo, nagkakaroon ka ng mental health problem kasi lagi na lang naaalala mo yung mga nakalipas na mga emotional na pangyayari. Nung kami pa, kahit may kasama ka ng iba, wag mo kong kakalimutan. Yung mga kantang ganyan, alam mo, sa lahat ng kantang kinakanta ngayon, 90% yan emotional. Kaya kung yan rin lang ang kakantahin nyo, hindi makakatulong sa inyo, mag-praise and worship na lang kayo. Amen? Kasi binabaon mo nagkahiwalay kayo. Tapos bigla mong patutugtugin sa mga tagaluma to. Kung tayo'y magkakalayo. Sa mga bago, ano naman? Ano yung song nyo ngayong mga bago? Ha? Sige, yun na nga. So, don't be emo. Feed your vision and goals. Ito ang i-feed mo, wag yung emotion mo. Ano i-feed mo sa vision mo, sa pangarap mo? Kunyari, kami, nung
nagpunta kami ng India, nag-missionary kami, I read books about Hudson Taylor, Livingstone, Sitistad, mga missionary na nagtagumpay sa buhay. Binasa ko yung mga autobiography and biographies nila at nakita ko na bago sila nagtagumpay, sobrang hirap ang kanilang dinaanan. Kaya nung kami ay nagpunta din sa mission field ng 4 na taon, alam ko na nadadaanan din namin yon. Maghihirap din kami, pero alam ko magtatagumpay kami. Ngayon, pagdating naman sa negosyo, may mga libro ako ng mga yayamang mga tao sa Pilipinas, ganito kakapal, binabasa ko lahat yung buhay nila. John Gokongwei, Henry C., Manny Villar. So kung paano sila nagtagumpay, Lucio Tan. So meron akong libro noon, tinitingnan ko ano yung ginawa nila, paano nila ginawa to. So ngayon, hindi ko man narating yung narating nila, at least 1/4 narating ko. So malaki na yung 1/4. Kaysa wala, di ba? Umalay mo, buhay pa naman ako, baka mga kalahati. Di ba? So malay mo, balang araw, nasa top 10 tayo ng ano, di ba? Ang apelidong mga nasa top 10 na pinakamayaman sa Pilipinas, hindi na 2 letra. Baka 5 na. O, di ba? Ilang letra ba yung apelido ko? Di ba 5? O. Malay mo. You study the lives and experiences of successful people. Dahil kung anong binabasa mo, nababaon sa utak mo at nagiging bahagi ng sistema mo yon. Kaya kami natutong magnegosyo dahil nakikinig kami sa kanila. Okay? Nagba-Bible study rin ako noon kami sa JG Summit, sa Torre ni John Gokongwei. Kasi doon nagtatrabaho yung ninang namin, executive secretary niya. So dumadaan siya doon, nakikita namin yung galawan niya, yung anak niya, si Lance. So kung paano sila kumilos na down to earth, simple lang. So nakakakuha kami doon, nakakapulot kahit papano. Plus nabasa pa namin. Plus, binabasa namin yung mga books, umaattend kami ng training seminar sa spiritual, sa ministry, at sa negosyo. Kaya hindi ka pwedeng maging magaling na negosyante, magaling na Kristiyano, leader, kung wala kang pinapakinggang iba. Sabi mo, makinig ka. Huwag piling magaling ka na. Kami nga, ang galing na namin, sabi ng iba, pero nakikinig pa rin kami sa iba dahil laging merong mas magaling sa atin. Pag tumigil ka ng makinig sa iba, tumitigil ka na ring maging magaling kasi dapat nag-grow ka. Amen? So, sa puntong ito pa lang, kailangan merong kang goal sa buhay. Sino yung may goal sa buhay? Spiritual, physical, mental, emotional, financial. Ito yung pinakamalaking Ferris wheel sa Japan. Located sa Osaka. Nakasakay kami dito. Nung nagpunta kami sa Osaka, Japan. Yan, sumakay kami dyan. Gusto niyo sumakay dyan? Walang sinabi yung sa Mall of Asia. Wala pa sa kalahati sa taas niyan. Mas mataas pa yan sa mga building. Ngayon, nung sumakay kami dyan, magkano bayad natin nun? Hindi naman masyadong mahal, pero enjoy. Kitang-kita mo yung buong syudad ng Osaka. Pero sa tagal, ang tagal ng ikot. Ang tagal sa sobrang laki niya, ang tagal, dahan-dahan, tagal. So ang tagal naming bumiyahe, nagbayad din kami ng pera, nagbayad kami ng oras. Pagkatapos ng ikot, doon pa rin kami, wala kaming narating. Yung mga tao na walang goal, para silang sumasakay ng Ferris wheel. They are paying the price, time, months, years, lumilipas, oras na sasayang, pero wala silang nararating sa buhay dahil wala silang goal. Umiikot ang buhay nila, kain, tulog, gulong, gising, gawa na kung ano, pero walang nararating kasi walang goal. Yung mga taong walang goal, parang nakasakay ng Ferris wheel. Tumakbo ang panahon, nagbayad ka, ilang oras na lumipas, ilang taon na, pero nandyan ka pa rin kasi wala kang goal. Sabihin mo, set goals. Para kang nagbabasketball ng walang ring. Na-try nyo na yun? Tapos, kailangan makascore ka. 3 buwan na kayo nagbabasketball, walang tulugan, wala pa rin nakakascore kahit isa. Bakit? Walang goal. Walang ring. So, anong ginagawa nyo? Dribble, shoot, pasa-pasa, ganon? Wala kang shoot-shootan eh. Pag wala kang goal, para ka nakasakay ng Ferris wheel.
Wala ka nararating, pero may movement, walang development. Panay movement, walang improvement. Pag ikaw, walang goal sa buhay, walang pangarap sa buhay, para ka nagbabasketball, napapagod ka, nahihirapan ka, pero walang nangyayari sa buhay mo. Nagpapagod ka sa wala. Kaya, sabi mo sa katabi mo, tama na yan. Mag-goal ka na. Sa mga estudyante, bago kayo mag-goal setting, mag-goal setting, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-aral muna kayo. Pangalawa, so set goal number 1. Number 2, sabi doon sa Hebrews 12:1, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us. Ano tong mga unnecessary weight? Ito yung mga bagay na seemingly kailangan mo at makakatulong sana sa'yo pero hindi totoo. Seemingly needed but not helpful for us to achieve our goal. Kunyari, nag-aaral ka, nagbo-boyfriend ka, nag-girlfriend ka. Nakakatulong ba sa'yo talaga yan? Meron kasi sila eh. Malungkot naman pag wala ako. Nakakakilig ka si pastor. Umihi ka lang, nakikilig ka rin. Hello? Bakit kailangan mo magkaroon? Kung ang goal mo makagraduate ng tamang oras at panahon, bakit kailangan mo mag-boyfriend, mag-girlfriend? Ba't kailangan mo magdota, maglaro habang nag-aaral? Hello? Kung gusto mo ng pamilyang maayos, bakit ka nagbabarkada? Lagi ka na sa tanay, hindi sa bahay. Hello? Ang asawa mo nasa bahay, wala sa tanay. Bakit kailangan mong gawin yung mga extracurricular activities na hindi naman makakatulong sa goal mo, sa pamilya mo, sa financial mo, sa spiritual mo? Ito ay pabigat. Masama ba yun? Hindi. Masama bang mag-boyfriend, mag-girlfriend? Hindi. Masama bang magtanay? Hindi. Kaya lang baka pumantay ka doon, no? Hindi masama. Pero kung yan nagiging hadlang, pabigat para sa mga pangarap mo, tanggalin mo, strip them off. Hindi sila kailangan. Focus ka lang sa major na kailangan mo sa buhay. Sa sobrang hirap ng mundo at sobrang busy natin, hindi na tayo pwede pang magdagdag ng mga pabigat. Ito yung mga extra baggages. Pag kami bumabiyahe, biyahero na kami, alam nyo, hindi pa rin kami expert. Sa sobrang busy namin, kasi pag ikaw babiyahe, dapat pinapanood mo, inaaral mo yung pupuntahan mo, detalye inaaral mo. Sa sobrang busy namin, hindi namin magawa. Minsan, pagdating sa airport, pati yung luggage namin, hindi namin natimbang. Lagpas. 20 kilos lang yung dapat yung check-in namin, tapos 7 kilos yung hand carry. Lagpas. Ngayon, anong mangyayari pag may extra baggages ka? Babagal yung biyahe mo dahil ang bigat, magbabayad ka pa ng ekstrang presyo dahil sobra yung luggage mo, yung baggage mo. Pag ikaw maraming bitbit sa buhay na kung ano, ayaw mong bitawan si ganito, ayaw mong bitawan si ganyan, ayaw mong bitawan ito, ayaw mong bitawan to. Ang dami mong bitbit sa buhay, matagal kang makakarating sa destination mo kung makakarating ka pa. Baka maiwanan ka ng tren. Baka maiwanan ka ng aeroplano kasi ang dami mong bitbit sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, bitaw. Bitaw na. Bitawan mo yan. Pabigat yan eh. Babagal ang biyahe mo. Baka hindi ka pa makarating. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Pag ikaw marami ng pera, kung babiyahe ka, yung mga kasabay namin talagang super yayaman, ang lalaki ng mga luggage, lahat check-in. Sabi ko, sarap naman, walang bitbit. Eh ngayon, check-in kami, bit-bit lang namin isang luggage na maliit, ay easy. Pag wala kang pabigat, ang bilis ng biyahe. Uy, malilate na tayo. Takbo kami. Ang bilis, di kami nalilate. Pero pag bit-bit namin 4, punta kami na Hokkaido. Ang layo pala nung lalakarin. Nasa snow kami naglalakad. Tumutunog yung mga gulong ng mga ila namin. Sabi ko, ang hirap pala pag maraming bit-bit. Sabi mo sa katabi mo, ang hirap pag maraming bit-bit. Yung sakto lang, yung kailangan lang, yun lang bitbitin mo. Remove. Strip off.
lahat ng mga pabigat. Hindi naman yan kasalanan, pero hadlang. Lalo na kung kasalanan. Sabi rito, unnecessary weight and the sin. May mga kasalanan tayo na nagagawa at ginagawa, nagiging hadlang para marating natin ang pangarap. Sabihin mo sa katabi mo, tantanan mo na yan. Bitawan mo na yung kasalanan mo. Ayusin mo. Number 3. Sabi sa Hebrews 12:1, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Tingnan nyo, hindi sinabing, let us walk. Bakit run? Bakit run? Ano bang mabilis? Walk or run? Kung gusto mong maabot ng mabilis yung pangarap mo, run. Pero anong nakakapagod? Run. So ang pag-asenso, nakakapagod pero mabilis. Ang katamaran, hindi nakakapagod, ang tagal. Hello? Yung mangarap ka ng mangarap, walang execution, yung iyong pangarap, walang mangyayari sa buhay mo. So, let us run with endurance and active persistence, the race that is set before us. So, run the race. Ito yung execution. Alam mo, pag ikaw, maraming failure sa buhay, pinagpalit, iniwan, di ba? Inayawan. Ano pa? Pag ikaw tumakbo, naabot ang pangarap mo, hindi ka lang executive, cute ka pa. Sa Facebook minsan, may mga nagpo-post sa akin. Nagpo-post doon, nakikita yung post ko. Ikaw ba yung kaklase namin sa Laurel? Oh, ako nga. Ha, pastor ka na? Para hindi nila masabi, di ka lang noon eh, basura ka lang eh. Di ba? Naalala niyo yung kwento ko noon, yung dalawang nagturo sa akin mag-adik-adik, mag-drug. Tapos nakagraduate sila, ako hindi. Tapos kumakanta sila, buti nga, buti nga, buti nga. Nakagraduate na kami, nandyan ka pa sa 3rd year. Ganon. Alam nyo, nung nakilala ko si Lord, nagtagumpay ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Halos. Pag bumabalik ako sa Project 4, dumadaan ako ng Scopa, nakikita ko yung mga kabats ko. Mukha na silang mga 70. Sabi ko. Pag ako tumingin sa salamin, at least 69 lang. Joke. Mukha na sila. Sabi ko, aawa ako, sabi ko. Tapos, yung accomplishment ko, wala. Nothing compare sa mga nangyari sa kanila. Kaya yung ikaw inaapi-api, ikaw yung ugly duckling, magiging beautiful swan ka kung meron kang goal at aabutin mo yung goal mo sa buhay. Hindi ka lang executive, cute ka pa. Kaya yung mga umayaw sa'yo, sayang. Ito, nung nagsisimula kaming church, 10 members, 15, 30 membro, maraming mga nag-iinarte, pasaway. Doon kami sa malaking church. Ngayon, nakikita nila, ang dami nila, naglalaway sila. Sayang, sana hindi ako malis. Yung iba gusto bumalik, doon na kayo. Doon na kayo, masaya na kami rito. May mga ganun dito. Inayawan kasi konti tayo. Inayawan kasi ganito tayo. So, pag ikaw ganun, huwag kang magdrama. Kawawa naman me, inayawan me. Huwag ganun. Magsikap ka. Magpursige ka, paunlarin mo buhay mo. At pag ikaw nandun na, titingin sila sa'yo. Wow! Yung ugly duckling, beautiful swan pala. Yung inayawan natin, nandun na. Sila ngayon ang naglalaway at umiiyak sa'yo. Kaya imbis na magmakaawa ka, mamalimos ka ng awa, pagmamahal ng iba, magsikap ka. Sabihin mo sa katabi mo, magsikap ka. The day will come, luluhod sila sa harapan mo. Pwede ba kaming bumalik? No way. Darating yung time, alala mo ba ako? Ako yung unang crush mo. Hindi kita makilala. joke lang. Baka sabihin, abutin mo yung pangarap mo. Run the race, execute, executive na cute. Okay? Life is not a casual walk. It's a race. Kaya huwag kang babagal-bagal. Karera to. Hello? At huwag ka rin nagwawalwal habang tumatakbo. Naalala niyo yung rabbit tsaka yung pagong? Masyadong tiwala yung rabbit sa kanyang bilis.
Kaya tulog-tulog, nagulat na lang siya, yung pagong na ayaw magpahinga, tuminto, tumatakbo, mabagal, pero nakarating kaysa sa kanya. Panalo. So, minsan tayo, ang yabang natin, mas matalino ako sa iyo, mas marami ako alam. Pero, sa dulo, yung walang alam, di ba, ang biroan nga, yung mga honor-honor daw sa school, sa high school, pagdating sa tunay na buhay, yung mga hindi honor, ang boss nila. Yun talaga nagsikap, nagtiyaga nag-execute. Ngayon, hindi lang sila executive, cute pa. Execute. Sabi mo sa katabi mo, executive na cute, execute. So, ngayon, hindi lang tayo tumatakbo, a deliberate running to reach a certain goals in life. May mga kakarera tayong mga tao, tumatakbo, pero ang mahirap kakarera, oras. Pag ikaw nagpahinga, ang oras, tumatakbo pa rin. Pag ikaw natulog, ang oras, tumatakbo pa rin. Paano mo hahabulin yung oras? Kaya nga, meron akong tinuro dito, seasons of life. Ganitong edad, dapat ito ginagawa mo. Elementary ka, graduate ka. Seasons of life, ganito, dapat high school ka, makagraduate ka, college, makapagtrabaho ka. Alam ko yun, hindi ko yun nasunod. Pero after ko naintindihan, naghabol ako, nag-double time ako. Dahil ang time mabilis tumakbo, hindi yan nag-aantay sa'yo. Pag nauna na yan ng ilang kilometro, mahirapan ka nang humabol, hindi ka na makakahabol. Magdo-double time ka, mahirapan ka pa rin. Pero at least, nagdo-double time ka. Mahirap kakarera ang orasan. We are running against time. So there is time limit in everything, even our lives on earth. May limitasyon. Kaya kung babagal-bagal ka, wala kang mararating sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, dalian mo. Takbo na. Huwag kukuya-kuya-koy ng lakad-lakad. Time cannot wait. May kanta yan, kinanta natin yan dito. Bakit merong months, weeks, days, hours, and minutes? Kasi para malaman mo, yung takbo mo, yung kilos mo, yung goal mo, nararating mo ba? Na may measure mo. Kaya ang sabi ng Bible, learn to measure your life. Kailangan nating sukatin. Tama ba yung ginagawa natin? Bawat araw, oras. At itong mga orasan na to ay measurement, parameters, boundaries. Madisiplina tayo, hindi yung pil ko pang matulog, pil ko. Kaya panay pil ko, yung mga pil walang nararating. Desisyonan mo utak. Ang sabi ni Einstein, Albert Einstein, genius is when idea and execution of that idea are simultaneous. Ang matatalinong tao, may goal, may idea siya, pero ginagawa niya. Ang mga dreamer, ang ganda ng idea ko, sarap ng pakiramdam ko, tulog ulit. Ay, sarap ng panaginip ko, tulog ulit. Lagi na lang ang sarap ng feeling. Ang may pangarap, hindi laging masarap ang feeling. Minsan masakit ang katawan. Kasi nagtatrabaho, nagsisikap, nahihirapan. Pero ang mga dreamer, hindi nahihirapan. Feeling, ang sarap dun, ang sarap dun. Dreamer. Ang kailangan natin, visionary. Without execution, vision is just another word for hallucination. Yung mga nananaginip lang, nag-hallucinate yan. Lagyan mo ng execution yung pangarap mo para matupad. Second to the last, dalihan ko na lang. Hebrews 12:1, let us run with endurance. May tiyaga. Active persistence. Kailangan ng pagtitiis, pagpupursige. The race that is set before us. Verse 2, accomplishing the goal set before him, endure the cross, disregarding the shame. May presyo pong babayaran ang pangarap. Walang pangarap na libre. Kahit yung pangarap mo kakatiting, may bayad pa din yan. Mas malaki ang pangarap, mas malaki ang presyo. Alam niyo ba yon? Kaya yung mga gustong yumaman, ang hirap palang yumaman. Yes, mahirap yumaman. Kasi pag narating mo doon, yung hirap mo bayad. Mahirap palang umunlad. Mahirap pala yung malaki. Tanungin niyo yung mga pastor na may mga miyembrong 30. At tanungin niyo yung may mga miyembrong 1,000. Sino ang nahihirapan? Yung 1,000. Pero yung may 30, nahirapan din sila kaya lang ayaw na nilang mahirapan pa ulit. Hanggang dito na lang. Mas malaki ang pangarap, mas malaki ang bayad. Malaki ang presyo mong babayaran. So, you need to sacrifice. Lahat ng tagumpay may sakripisyo. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian. You sacrifice now, enjoy
later. You pay now, you enjoy later. Or, you sacrifice your today, so you enjoy later, or you enjoy today, or sacrifice later. Ito lang ang buhay. Magwalwal ka ngayon, magpakasaya ka, magtulog-tulog ka dyan, magpahinga ka ng todo, mag-enjoy ka sa buhay mo. Pag tumanda ka, naghihirap ka. Pagtanda mo, yung pamilya mo, kawawa, miserable. Or, habang binata ka pa, habang bata ka pa, nagtiis ka, nagsikap ka, nagpundar ka, para pag may pamilya at anak ka na, nag-i-enjoy silang nagpapasalamat sa'yo. Salamat, Daddy. Salamat, Mami. Hindi namin ma-enjoy yung in-enjoy namin kung hindi kayo nagsakripisyo. Ikaw ang magsakripisyo o pamilya mo? You choose. Sino gusto niyo magsakripisyo? Kayo o sila? Hindi, sama-sama together tayo sa hirap at ginawa. Yan yung mga inutil na katwiran. Even in the Bible, una yung suffering before glory. Lagi to, tinuro ko na to noon. Kuwala ko ng isang verse. I consider that our present sufferings, Romans 8:18, are not worth comparing with the glory that will revealed in us. Suffering before glory. Sa mga negosyante, ganun din. Tiis-tiis. Ilang buwan niyang pagtitiis. Abono, sahod, wala. Tauhan, may sahod, ikaw wala. Ganyan ang negosyante. Kaya kung hindi nyo alam, bala ko nga magkaroon ng mga gathering seminar para sa mga negosyante na nagsisimula, dapat alam nyo yung pinapasok nyo. Kadalasan sa negosyante, dapat mahaba ang PC. Bago maubos yung PC mo, yung PC pera, then tsaka ka palang magti-take off. Pero pag nag-take off naman yan, doon ka naman babawi. Kaya sakripisyo muna bago pagpapala. Una ang sakripisyo bago pag-unlad. Yung mga taong ayaw magsakripisyo, gusto umunlad. Pag babae, nagpo-prostitute. Pag mga lalaki, nagtutulak ng droga. Mabilis ang pera eh. Pero kung matino kang tao, syempre naman, dapat lang, Kristiyano tayo, tatanggapin natin na ito yung tunay na buhay. Sakripisyo muna bago pag-unlad. Ang hindi nagsasakripisyo, hindi umuunlad. Sabi mo, ang nagsasakripisyo, hindi umuunlad. Kaya handa ka dapat mahirapan. Lastly, Hebrews 12:2, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Kung may goal ka, alam mo na itong gusto mong mangyari physically, emotionally, relationally, financially, doon ka lang. Huwag yung, mukhang maganda rin to, okay din to. Pag lahat ng pinto, pinasok mo, saan ka makakarating? May mga tao papalit-palit ng goal, palipat-lipat ng pupuntahan, kaya walang napupuntahan. Kami, may goal ako. Kunyari, ito goal ko ngayong taon. Kailangan ko marating to. Kunyari, biyahe na lang. Pinaplano na namin yon 6 months before, 1 year before, nakaano na yan. So, kailangan kong marating ito. Ngayon, pag merong mga distraction, tinatanggal ko. Ganon din sa buhay at sa pangarap. Pag yan nakakadistorbo sa pangarap mo, huwag mong tingnan, huwag mong puntahan. Kunyari, nag-aaral ka, may exam, biglang may dumaan na pogi. Siguro, Lord, ito na yung pinagpipray ko. Kamukha ni BTS. Parang si Opa. Diba? Wala, bagsak ka dyan. So, hindi porke maganda, pogi, okay na. So, ang ibig sabihin ng focus, full attention and concentration. Dito ka lang. Dahil tandaan nyo to, lagi ko to sinasabi sa mga youth, pag ikaw successful na tao na, nagtagumpay ka na, nakagraduate ka, executive na cute ka na, lahat ng gusto mong mangyari no nandito sa level na to, makukuha mo sa level na to. Kagaya na iba, sasabi, habang bata ka pa, bumiyahe ka, wala kang ang pera eh, babiyahe ka pa, mangungutang ka na pamasahe. Mag-aaral ka, magsikap ka, pagdating dito, pabiyahe-biyahe ka na lang. Ay, gusto ko ng magandang TV. Huwag kang mag-alala, pag dito, nandito ka na yung TV, kahit 4 pa, pati sa CR, paglagay, kaya mo yan. Sikap ka muna. Hindi yan, dito pa lang gusto mo na lahat matikman. Wag, dito muna. Sacrifice muna dito enjoyment. Hello? Sinasabi ko nga sa mga leaders,
Kailan kami nagbiyahe? Nagbiyahe kami 45 to 50. Every year na yon, 4 times a year. Pero nung 30 kami, kararating namin ng Pilipinas hanggang 40, sakripisyo, negosyo. Iniwan namin yung malaking bahay, tumira kami sa maliit. Tapos kung babiyahe man kami, sobrang pagod, hanggang dyan lang sa Bataan at Sambales, Batangas. Kaya yung mga beach dyan na mga maliliit, mga bato, tulisan yung pag lumundag ka, patay ka pa. Diyan kami, Capones. Diyan lang kami. Pero naman, nung natapos yung pagtitiis namin at paghihirap namin, saan tayo? Maldives o Oman Pulo? Maldives na lang, mas mura eh. Di ba? So yung mga ganon, dito yon, wag dito. Pag dito ka nag-enjoy, pagdating dito, mahirap ka. Dito naghirap ka, pagdating dito, mayaman ka. Hello? You choose. Mag-enjoy ngayon, suffer later. Mag-suffer ngayon, enjoy later kasama yung pamilya mo. So you choose. It's your choice. So the difference between ordinary light and laser light is focus. May mga, ayan, hindi pa yan laser, pero sakit na sa mata kasi focus na siya. Pero pag pinokus mo pa yung light na yan, kaya niyang humiwa ng mga bakal. Nagiging laser yan. Yung pinangtitira ng mga bato-bato sa katawan natin, sa kidney natin. Laser light yan. So ano kaibahan ng ordinaryong light, ng fluorescent na yan, at saka yung laser light, focus. Pag focus ka, marami kang nagagawang mabuti. Pag focus ka sa goal, may nararating ka. Pero kung lahat ng bansa gusto mong puntahan, pangarap lang na yan. Kami focus lang sa isa. Ito muna. And then, avoid diversion. Go straight to your goals. Sabi dito, looking away from all that will distract, focusing your eyes on Jesus. Kailangan kay Jesus ka nakatingin. Paano yon? May goal ka, may Jesus pa. Dapat si Jesus yung nasa sentro ng mga goals mo. Sa lahat ng pangarap mo, huwag mong tatanggalin si Lord sa gitna. Dapat siya ang nasa sentro. Ito bang pangarap na to, natutuwa ang Diyos na magbukas ka ng Bible study? Of course, yes. Mag-devotion ka ng 1 oras, natutuwa ba si Lord? Yes. Kaya yung goal mo, nakapokus ka sa goal, at the same time, nakatingin ka kay Jesus. Kasi iisa yon. Pamilyang maayos, pamilyang umaasenso, yes, kalooban ni Lord. So this 5, ano yung number 1? Set your goal for this year. Number 2, kalimutan agad nila. Tanggalin mo yung mga hadlang at sagabal sa pangarap mo. Number 3, huwag kang kuya-kuya-koy, lakad-lakad ka lang, bagal-bagal, tumakbo ka, bilisan mo, mag-execute ka, maging executive at cute. Number 4, handa kang magsakripisyo at magbayad ng presyo. Marating lang pangarap mo. Dahil lahat yan may bayad. Mas malaking pangarap, mas malaking bayad. At kahit anong mangyari, focus ka lang. Pagdating ng 2024, December, tagumpay. Amen? Sino gusto tagumpay ang December 2024? Yan. Palakpakan natin si Lord. Tayo. Sama-sama tayong magkita-kita sa tuktok ng tagumpay. Do this 5. Okay? So, meron po bang ngayon lang naka-attend dito? Pwede po bang wagayway ang inyong kamay? Kaway-kaway? Ayan. Pwede pong bumaba kayo rito. Pag-pray lang po namin kayo. Tapos na tayo. Closing prayer. We just want to bless you as we close in prayer. Punta po kayo dito. Bitbit nyo na yung mga gamit nyo. Kung merong nag-invite, samahan nyo naman sila. Punta po kayo dito sa harap, tapos harap po kayo sa akin. Ayan. Welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Jesus Our Hope or Juhia is a Christian group na walang ibang tinataas kundi si Jesus lang. At walang ibang pinaniniwalaan na tinuturo kundi Bible lang. So, Jesus lang po kami, Bible lang. Welcome po kayo dito sa Juhia. Ayan. So, meron pa po ba? Ayan. So, welcome po sa Juhia. Ngayon, ito pong pinag-aaralan natin, tagumpay sa buhay. Hindi po ito posible pag wala si Jesus sa atin. Sabi ng John 15 verse 5, without Jesus, without me, sabi ni Lord, you can do nothing. Kung wala si Jesus, kahit diskartihan mo pa, galingan mo pa, sipagan mo pa, wala, hindi tayo magtatagumpay. Subok na yan, marami nang nag-try, pati ako nag-try dyan. Kung wala si Lord, wala tayong magagawa.
So let's begin with Jesus. Papasukin natin si Jesus sa buhay natin, sa puso natin, para itong tinuturo ko magawa. Dahil kung hindi natin gagawin yon, hindi rin natin ito magagawa. Pwede po ba? Sa ating mga first-timer. So lahat tayo yumuko, lahat tayo pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas lang natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na sinasabi natin, Lord, nandito ako. Gusto kong pumasok ka sa puso ko para itong journey ng success. Maabot ko to, Panginoon, dahil sa iyo, sa tulong mo. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin na sasabihin ko, tayong lahat, sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako isang makasalanan. Marami akong sablay sa buhay, Marami akong sablay sa maraming mali. maraming mali. Pero Panginoon, Pero Panginoon, ako'y nananampalataya, ako'y nananampalataya. kaya ka namatay sa krus, Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, ayusin ayusin at tanggalin at tanggalin sa mga kasalanang ito. sa mga kasalanang ito. Kaya naman, Panginoon, Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at at tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Salamat din, Panginoon, Salamat din, Panginoon, sa pangako mo sa pangako mo na tagumpay na tagumpay sa buhay na ito sa buhay na ito dahil sa tulong mo. dahil sa tulong mo. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray, patuloy tayong nakayukot nakapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit ngayon dito sa harapan. Dalangin ko, Lord, na magpakilala ka sa kanila at patunayan mo na ikaw nga ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabuti, mabait, mapagmahal. Alam mo kung anong pinagdadaanan nila, alam mo kung anong mga sitwasyon ng buhay nila ngayon. Hindi aksidente, hindi tsamba na nandirito sila. Kung sino man yung nag-invite, Lord, this is your divine plan and purpose for them. Gusto mo silang pagpalain. Gusto mo silang katagpuin sa panahon na kung saan may pinagdaraanan sila. Kaya dalangin ko, O Diyos, that this will not be the last na punta nila rito, but this will be the beginning of the many Sundays na lalapit sila sa iyo at makikilala ka ng lubusan. At itong goals nila sa buhay, whatever it is, magtatagumpay lang ito kung kasama ka at ngayon ay kasama ka na nila, Panginoon. I pray na hindi na sila lalayo, eto na tuloy-tuloy. Sa lahat ng nandirito, dalangin ko rin, Panginoon, that these 5 principles that we get from your word in Hebrews 12:1 and 2, hayaan mo na ito ay ma-apply namin, that we will set goals for this year. Hayaan mo, Panginoon, na tatakbo talaga kami. Panginoon, tanggalin namin yung mga hadlang at willing kaming magbayad ng presyo at kahit anong mangyari, mahirapan man kami, focus lang kami dahil sa dulo, magtatagumpay ang bawat isa. Kaya salamat, anumang area ng buhay namin, spiritual, emotional, relational, Panginoon, even financial, Lord, magtatagumpay kami dahil sa tulong mo. Kaya salamat sa lahat ng ito. Binabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian, karangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless you po.